Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ngayon ang latest update ng kalagayan ni Joe Rovero, ang asawa ng actor na si Andrew Schimmer. Nakakalungkot. Nagpamahagi ngayon ng bagong video ang mother-in-law ni Andrew Schimmer na si Ma'am Josephine De La Rosa Penaranda, ang ina ni Joe Rovero sa kasalukuyang kalagayan ngayon ng kanyang anak. Sa ipinamahaging video, makikita na kinakausap ng mapagmahal na ina ang nakaratay na si Joe Rovero nang siya ay bumisita sa ospital sa St. Luke's Medical Center kasama ang iba pang kapamilya nitong Lunes. Maririnig din sa ipinamahaging video na nagsusumamo ang ina ni Joe Rovero na gumising na para makasama niyang muli ang kanyang asawa, 2 anak at mga kapatid. Mamaya andito sila, kasama mga anak mo, tita mo. Maya-maya dadalawin ka. Gising ka na. Gising na ikaw para makita mo sila. Andito sila mamaya. Makikita mo mga anak mo. Sabi ng ina kay Joe, "We love you so much, anak. Pagaling ka na. Dito lang kami palagi para sa'yo." Dagdag pa niya, matatandaang naospital si Joe Rovero matapos siyang makaranas ng matinding asthma attack na humantong sa cardiac arrest at brain hypoxia. Nakakaranas siya ngayon ng iba pang mga komplikasyon sa kanyang sakit. Ayon sa asawang si Andrew, kailangan ng taimtim na dasal si Joe Rovero dahil lumalala na ang kanyang sakit. Narito naman ang mga opinyon at samut-saring komento ng mga sumusubaybay sa kalagayan ni Joe Rovero. Ito ay mula kay Yumi Galvez. "Panginoon, please, tulungan mo pong gumaling si Mami Jo. Miss na siya ng kanyang mga anak. Yung pag-aalaga niya at mga yakap niya. Panginoon, kayo po ang tunay na makapagpapagaling sa kanya. Dahil kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Haplusin niyo po ng iyong banal na kamay si Mami Jo upang gumaling po siya at muling bumalik ang dati niyang lakas. Panginoong Diyos, nagsusumamo po kami sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen." Ito naman ang sinabi ni Maris Cel, "Mami, huwag niyo na po siyang pahirapan. Nakakaawa na po siya. Lumalaban siya kasi alam niya na may nag-aalaga sa kanya. Pero kung alam niyong nahihirapan na siya, palayain niyo na po siya. Bulungan niyo na lang po na sige anak, lakad ka na. Okay lang kami." Parang nahihirapan din po kaming mga sumusubaybay. Ito ang naging sagot ni Maria Lorena Asombrado kay Maricel. "Maricel, as a nurse, I agree with you. They should do brain studies, EEG and CT to find out brain activity. If there is no brain activity or brain dead, all their efforts will be futile. Her heart is just beating and she's breathing because of the life support. They are just prolonging the inevitable and make her suffer more. I know the family knows this, and no doctors will not be honest with them. It's hard for a family to swallow or digest this kind of diagnosis. But I hope and pray the family will find enlightenment to accept what the medical team are telling them." Nakakaawa na siyang tignan. Mula naman kay Maribel Raganas de Lostrico, "Ramdam ko yung sakit at lungkot niyo, Mami. Pero kung nakikita niyo po siyang nahihirapan, surrender to the Lord na po. Ganyan din kami dati, nakikilaban kahit alam namin talunan kami. Yung pakikipaglaban namin para sa pamangkin ko yon. Mas lalo pala siyang nahirapan. Hindi sila aalis hanggat di niyo po pakakawalan. Napakasakit po. Pero noong pinakawalan na siya ng kapatid at sinabi ang mga katagang,
Kung pagod ka na anak, magpahinga ka na. Naway tahakin mo ang daan sa liwanag, daan patungo sa Panginoon. Pagkatapos niya sabihin, pumikit siya. December 25, 2020, nag 2 years na po siya, kinuha ni Lord. Nakarelate naman si Jovi Marcelo sa sinabi ni Maribel. Maribel Raganas de Los Rico. Relate ako sobra, ganyan din mother ko. Halos 1 year namin pinaglaban. Lahat ng paraan ginawa namin. Pero sa tuwing aaray siya, Diyos ko po, kadurog ng puso. Ayaw man namin pero pinaubayan na namin sa Panginoon lahat. At mas nahihirapan ang pasyente. Sila ang nakakaramdam ng lahat ng sakit. Sa tuwing makakahawak siya ng mahabang buhok, lagi niyang sinasabi kung ako na daw ba yon. Kaya umuwi ako ng Pinas agad. 2 days nakatabi ko nanay ko. 3 days niya, ayaw nang tanggapin ng katawan ang mga nakatusok sa kanya. Kaya pinatanggal na namin. At sinamahan na namin at kinausap isa-isa. Hanggang lumuha na siya at pinikit na mata niya. Bilang isang OFW ng matagal na panahon, sobrang di ko matanggap. Pinagbigyan namin huling hiling niya. Nasa bahay niya gusto mawalan ng huling hininga. Di porke pinaubayan niyo na ho sa Panginoon, masama na tayo. Isipin din natin na paano tayo nasasaktan. Mas lalo ang pasyente dahil sila ho ang nakakaramdam nun. Jeanette Carino Catli. Parang tatay ko, tagal na siya sa ICU. Hoping kami lagi na may progress kahit alam namin na medyo matagal na at walang improvement. Siyempre, di kami nawawalan ng pag-asa. Hanggang sa nakita namin na parang hirap na siya. Pero ayaw pa bumitaw kasi sinasabihan namin na uuwi pa siya. Lutuan pa siya ng nanay ng favorite niya na ulam. Kaso, nakakaawa na talaga. Hanggang sa sinabihan na siya ng nanay ko na, sige na, pahinga ka na. Magkita na lang tayo sa Bayang Banal. Doon na kami super naiyak kasi after nasabi ni nanay ko at sakto wala ni isa sa amin na anak niya o nanay ko ang bantay. Saka siya nagpaalam. Alam niya kasi iyakin kami. Nawala siya nung ang bantay ang tita ko. Kakalungkot, 2015 siya nawala. Ayon, pati nanay ko iniwan na din kami. Mahal na mahal namin sila at miss na miss na. Ito naman ang sinabi ni Lot Mary. 1 taon na siyang may life support at 1 taon na din siyang wala ng privacy sa sarili niyang katawan. 1 taon na din siyang lumalaban at 1 taon na din siyang nahihirapan. Kung sa tingin nyo, mabubuhay pa siya ng normal ulit at may enjoy niya ang sarili niya kasama ang mapagmahal na pamilya, then gawin niyo lahat ang dapat niyong gawin para mabuhay siya. Pero kung sa tingin nyo, hirap na siyang makipaglaban dahil sa gusto niyo siyang mabuhay. Pero gusto na niyang magpahinga para mawala na lahat ng mga sakit na nararamdaman niya. Then, let her go. Mahirap din yung sitwasyon ng pasyente na nakahiga lang 24/7 at kung ano pa mga gagawin sa kanya to keep her clean. Naranasan ko rin mawalan ng mahal sa buhay, pero mas nakakagaan sa pakiramdam yung ile-let go mo siya nang walang guilt feelings. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.